Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano pa mapapaganda ng PhilHealth ang kanilang serbisyo? Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share ang ating live stream. Take note, dapat nakapublic po ang inyong pag-share. Simulan na po natin ang ating discussion live via StreamYard. Kasama po natin si Dr. Israel Francis Pargas, Dr. Ish, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Hi, Doc Ish! Welcome back! Hi, Cheryl. Good afternoon and magandang hapon din po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Salamat naman. Ayan po, kasi gusto natin i-update syempre yung mga PhilHealth members po natin, di ba? Sa mga pagbabago, paano pa ini-improve ng PhilHealth yung mga packages na mapapakinabangan ng ating mga miyembro. Simulan natin sa single period confinement policy ng PhilHealth. Pakipaliwanag nga po ito, Doc Ish. Ang single period of confinement, yun po yung you are confined, a single period of confinement or series of confinement due to the same illness within 90 days. So, halimbawa, na-confine ka ngayon ng typhoid. After a week, na-confine ka ulit ng typhoid pa rin. So, yun po yung ating limitasyon na hindi natin babayadan yung second confinement. Pero kung halimbawa, ngayon na-confine ka ng pneumonia, nga po. After 2 weeks, na-confine ka naman ng pneumonia rin, pero severe type of pneumonia, babayadan naman natin po yun. Okay. Or on the third week, na-confine ka naman ng UTI, babayadan pa rin po natin yon kasi magkakaiba naman pong pakete or rates yung mga sakit na yon. So yung single period of confinement is limited to the same illness within 90 days. Okay. Pero ngayon po, ay balak na or talagang tatanggalin na? Yan naman po ay talagang tatanggalin na sana natin aligned with the Universal Healthcare Law. Nakapasok po yan sana doon sa polisiya ng pagbabago natin ng pamamaraan ng pagbabayad sa mga facilities. But I guess because of the request right now and the directive coming from the Senate hearing na pag-aralan na siyang tanggalin na kaagad, ay yan po yung ginagawa natin. Actually nga, Cheryl, tamang-tama yung tawag mo. Opo. Kasi actually, by tomorrow, the policy is to be presented already to the Execom. And kung mapapayagan po, natanggalin na natin, and then we will come out already with the policy issuance. So possible na next week, ayan, mawawala na po itong policy na ito. Parang, kumbaga ngayon, pinaplansya na lang naman. Matatanggal at matatanggal yan, pero nasa proseso lang ng pagpaplansya ng paraan. Yes. Oo, nasa proseso lang tayo ngayon ng pagpapa-approve. Actually, ang naging usapan nga doon sa Senate hearing is sana matanggal siya bago matapos ang Setyembre. Okay, so hihintayin po natin yan, which is good. So ang mangyayari dyan, kasi ngayon, nangyayari naman yan, ang nangyayari lang yung single confinement kung sa parehong sakit, exactly the same sakit. So ngayon, kung kunwari po ay sabi nga, na-confine kayo ng diarrhea, ngayon, nilabas na kayo, the following week, bumalik, diarrhea pa rin, babayaran pa rin ng PhilHealth po yan. Pag tinanggal po natin yung policy ng single period of confinement, mababayadan na po natin. Ayan. So, hintayin natin yung good news na yan sa ating PhilHealth members. Okay. Punta naman po tayo sa benefits, Doc Ish. Tinaasan nyo na yung package rate para sa hemodialysis. Ano po ang pagbabago ngayon sa package rate ng hemodialysis? Actually, Cheryl, nung Mayo, itinaas na natin yung ating pakete ng hemodialysis from 2,600 to 4,000. Okay. Kaya lang, nung inilabas natin po yun, ay marami pa rin naging komento ang ating mga miyembro at ang ating mga fasilidad
na kulang pa daw po yung ating pagtaas. And so it went again through another study, evaluation, and costing. And ngayon po ay naaprubahan na rin ng ating board na itaas muli yung ating pakete from 4,000 to 6,350. So, ang 6,000 po is for the facility and the 350 is for the professional fee. Ginagawa na lamang po namin yung policy circular at magiging epektibo po ito once mailabas natin yung polisiya na ito. Okay. And from 90 to 156 sessions. Yes. So we are now covering also the whole year for a maximum of 3 sessions in a week for 56 weeks. So we are covering 156 sessions for the whole year already. Ayan. So, kasi di ba noon, Doc Ish, ideally talaga ang pagpapadialysis 3 times a week. So dahil tinitipid ng mga kapatid natin, dahil doong araw, 90 sessions lang ang covered, di ba? Yes. So ginagawa nila, may mga pagkakataon talagang twice a week na lang nila. So ngayon, hindi na po rason na wala tayong pampadialysis dahil covered na po bilang PhilHealth member yung buong dialysis period nyo for the entire year, 3 times a week. That's really great news. Doc Ish. And yes, tama ka dyan, Cheryl, no? And yung pag-i-increase din natin ng pakete is to make sure also na yung ating mga miyembro, lalong-lalo na kung nasa mga pampublikong pagamutan sila, ay wala na silang babayadan pa for the dialysis package. Except of course for the services na hindi kasama sa dialysis package. Pero ang nilalayon din natin, kaya natin in-increase yung pakete is para mabawasan yung out-of-pocket ng ating mga miyembro. Nung pinag-aaralan po ito ng PhilHealth, bakit po tinaasan natin? Gaano ba kalaki yung out-of-pocket na ng mga miyembro pa? Kasi dun sa ating unang pakete, yung mga gamot at saka laboratorio, hindi kasi siya kasama dun sa binabayadan natin. It becomes out-of-pocket expense for our members. Pero ngayon, dun sa pakete natin, isinama na natin yung mga gamot na kailangan sa dialysis, yung mga laboratorio din na kinakailangan sa pagmomonitor ng dialysis, including even the dialyzers, and yung pong mga supplies na ginagamit ay isinama na rin po natin. Kung kaya't nilalayon natin na sana ay mabawasan na yung out-of-pocket or again, wala nang maging out-of-pocket ang ating mga miyembro. Pero pinapayagan pa rin po yung private dialysis units na maningil. Tama po ba? Yes. Yes naman. Yung ating mga private, allowed naman silang maningil, basta po yung kanilang mga sisingilin are those services outside the dialysis package. Halimbawa, yung atin pong mga dinadialyze. During dialysis session, tumaas ang BP. So, kailangan nilang bigyan ng gamot o kailangan bigyan ng intervention. So, yun po ay out-of-pocket expense kasi hindi siya kasama sa regular dialysis sessions. Okay, all right. Okay, punta din tayo sa kaso ngayon ng dengue at leptospirosis, Doc Ish. Anong benepisyo ang pwedeng ma-avail ng mga pasyente bilang PhilHealth member? Yun pong ating leptospirosis, from 10,000 peso package po, ay ito itinaas natin sa 13,000. Ganon din po kung magkakaroon ng mga komplikasyon, meron din pong sariling case rate yung mga komplikasyon na yun. Halimbawa, meron kasing mga leptospirosis na dinadialysis. As a complication, nagkaroon ng epekto sa kanilang bato, idadialyze sila. So may yung pong dialysis ng due to leptospirosis, may sarili din siyang pakete. Yun naman pong dengue, ang atin pong pakete para sa dengue fever or mild dengue is 13,000. Yun naman pong ating dengue severe or dengue hemorrhagic fever from 16,000 po
ay in-increase na po natin recently to 47,000. So ang laki na po ng coverage natin. Although yun pong increase na yun to 47,000 ay hihintayin lang natin na mailabas yung policy issuance para maging effective po ito. Okay. So, pag sunod ko pong gustong itanong, pag-usapan natin ito. Dahil medyo tumataas, patuloy na tumataas ang bilang ng nadadiagnose ng Mpox. Pero bago po yan, Doc Ish, bigyan lamang po natin ng daan, i-prioritize ko lamang po itong ating caller na si Miss Edith Gapo ng Quezon City. Hi, Miss Edith. Magandang hapon. Good afternoon din po. Apo, ano pong may paglilingkod ng PhilHealth sa inyo? Ang magtatanong lang po ako, sana po maisama na sa PhilHealth yung pong pagpalaboratory ng mga senior. Kasi po, sa loob ng isang taon, 2 beses inia-advise ng doktor na every 6 months magpalaboratory. Magkano po ba laboratory? 4,000 hanggang 5,000 plus yung gamot pa nun. Ang isa pa po, bakit po ganun? Pag hindi ka na emergency, hindi pwede ma-PhilHealth. Paano ka po mapapakinabay? Wag naman sana. Sa totoo lang po, matagal na po ako ng member ng PhilHealth. Medicare pa. Pero sa awa at tulong ng Diyos, hindi po ako na emergency. Opo. Pero, opo. Sige po, Miss Edith. Di ba, Doc hindi Ish? ko pa nagagamit ang PhilHealth ko. Kaya gusto ko sana, yung laboratory ko sa loob ng 1 taon, 2 beses, magamit ko po para naman ma-enjoy ko, kumbaga. Di po ba? Kasi Opo. ang laki-laki ng binabayaran. Naiintindihan ko po kayo, Miss Edith. Pero, di ba, Doc Ish, meron na tayo ng e-consulta? Yung... Oo. Yes, Cheryl. Ma'am, meron na po tayong programa for primary care, yung pong konsulta. Ay, konsulta. Ayun po ay mga konsulta providers na kung saan kayo po ay magpa-register doon at doon po may libreng konsultasyon. Meron pong 15 diagnostics or laboratories na libre. Kasama po doon ng examinasyon sa dugo, sa ihi, chest x-ray, ECG, yung pong mga examinasyon sa mga kolesterol, sa triglycerides or sa taba ng katawan, diabetes, and recently po ay isinama na natin din ang mammography at ultrasound. Dito po sa ating konsulta, meron din pong libreng gamot at 21 na gamot po na libre para po sa asthma, diabetes, hypertension, pagdudumi. Yan po ay makukuha nating libre. At yan po ay makukuha ninyo doon sa mga konsulta provider facilities po natin. Excuse me, saan pong hospital yan? Kahit sa private o government? Ma'am, ngayon po, meron tayong 2,800 konsulta providers. Ito po ay makikita nyo ang listahan sa website po ng PhilHealth, www.philhealth.gov.ph. Tapos po, doon sa listahan na yon, pumili po kayo ng konsulta provider na pinakamalapit sa inyo at doon po kayo magpa-register para sila po ang mag-aalaga sa inyo at magbibigay ng libreng serbisyo. Yun. I see. Sige. Thank you very much, ma'am. Oo, great news po yan. Ipamalita nyo, Miss Edith, sa mga... Thank you very much. Kasi matagal ko na pong inuungot yan eh. Ayun. Tawag ko ng tawag dun sa PhilHealth. Puro machine naman sumasagot. Hindi po, ganito na lamang. Binabasa ko na nga ang cellphone ko para lang Miss Edith, magpatulong po kayo sa nakakaalam sa internet. Magpunta po kayo sa website ng PhilHealth para makita nyo yung pwede nyong malapit sa Quezon City. Meron tayo for sure sa Quezon City, Doc Ish? Yes, meron. Meron tayong opisina at marami tayong accredited consulta provider sa Quezon City. Ayan. Makakapag-lab test na kayo kung ikaw ba may maintenance? Opo, may maintenance ako. Ano po? Meron po kayong maintenance saan? Sa hypertension? Opo, hypertensive po ako. Ayan po. Pag libre pa yung gamot, so ma-maximize nyo po yung inyong membership sa PhilHealth. Ipapahanap ko po sa anak ko. Kasi po ako, blind na po kasi ko. Pero 70 years old na po ako. Kaya
every ika-6 na buwan, advice ng doktor ko, magpa-laboratory para makita Opo. natin kung ano-anong mga tumataas sa'yo. At Doc Ish, ganun din naman po yung konsulta natin, di ba? Every 6 months Yes. pwede. Oo. Yes po. At kung kinakailangan, kung halimbawa si nanay ay magkaubo, so pwede po kayong pumunta doon sa consulta provider, check upin din po kayo ng doktor doon, kung kailangan kayo pa-x-ray, i-order niya kayo ng x-ray, at kung kailangan ng gamot sa ubo, bibigyan din po kayo ng libreng gamot. Ito nga itong mga nakaraang buwan, pabalik-balik ako sa doktor. Ayun Dahil po. yung ubo ko ayaw matanggal, ECG ako, may x-ray. Napakalaki ng gastos na kahit buti na lang po, may credit card yung anak ko dahil kung hindi, naku, patayin na. Hindi na ako Opo. makalalabas ng ospital. Pero ito, Nanay Edith, yun nga po, ipamalita nyo rin sa inyong mga kakilala na ang PhilHealth po may konsulta na and they have 2,800 konsulta providers nationwide. At Po, libre sasabihin po ko po, yan. anak ko. Libre po ang konsultasyon, may mga lab test po na libre, maging kakailanganin nyo gamot ay makukuha nyo po ng libre. Pa-check nyo lamang po sa PhilHealth website. Ano po? Opo, thank you very, very much Thank po. you. Opo. Thank you, Miss Edith. At yan nga po, kailan natin ni-launch to? Kailan to ni-launch, Doc Ish? After pandemic, in-launch natin yan 2021. Okay. Actually ngayon, na-improve na natin yan na Cheryl. Naidagdag na natin ang mammography at saka breast ultrasound and lung and liver ultrasound. Tapos ngayon ay yung gamot natin na 21 drugs, i-increase na natin to 53 drugs. Great. Pero sana din po, madagdagan yung mga konsulta providers natin. Di ba, Doc Ish? Yes, actually, oo, kasi yung 2,800, kulang na kulang pa rin yan, 410 million. Actually, alam mo, Cheryl, I just had a meeting earlier before this call with the HMO clinics. Yeah. Because they are also interested to be accredited for a consulta provider. Ay, Kasi wonderful. marami silang mga plan holders. So sana nga po ma-accredit din natin yung mga HMO clinics. Ayan. Mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti. Pag-usapan natin yung iba pang benefit packages po like sa MPOX and mas detalyihin paulit natin kay Doc Ish doon sa mga hindi pa nakakaalam about po dito sa konsulta katulad po ni Miss Edith. Sayang yung opportunity kasi pwede po kayong ito pong benepisyo na ito ay para po maagapan na lumala ang inyong health concerns. Kaya mayroon ng libreng pagpapacheck up at mga lab tests para nga po mas nababantayan kayo ng inyong mga konsulta providers. So mamaya po sa ating pagbabalik. Break tayong kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama po natin ang PhilHealth. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano pa mapapaganda ng PhilHealth ang kanilang serbisyo? Mananalo ng 500 pesos ang may pinakamalaman na komento. Sagutin lamang po ang ating question of the day at i-share ang ating live stream. And take note, dapat po nakapublic ang inyong pag-share. Kasama pa rin po natin Dr. Israel Francis Pargas, tagapagsalita ng PhilHealth. Okay, Doc Ish, moving forward, dun sa napakaraming benefits na pwedeng ma-avail po ng isang PhilHealth member, ulitin lamang po natin. I know, kung titingnan natin, medyo bago-bago pa po itong ating konsulta, pero it's been, 2 to 3 years na, pero mukhang kulang pa po yung awareness. Again, ano po itong konsulta program po ng PhilHealth? Cheryl, ang ating konsulta, ito yung ating primary care benefit, no? Ito ay magiging transition benefit natin para makapagpalabas tayo ng tinatawag na comprehensive outpatient benefit package na binabanggit sa Universal Healthcare. Now, ano yung serbisyo ng mga konsulta? Yung konsulta kasi would include free consultation and check-up. Meron siyang 15 laboratorio
na libreng makukuha kung kinakailangan at meron siyang 21 drugs na libre ding ibinibigay including maintenance drugs. Ito ay ibinibigay natin sa ating mga accredited consulta providers, government and public. Sa ngayon, meron tayong around 2,800 nationwide at doon ay merong around 400 na private clinics na consulta providers. At dito ay merong around 6,000 plus na mga doctors na accredited to provide the consulta. Ngayon, itong ating consulta program, ang design niyan, Cheryl, is sila yung mag-aalaga sa ating kalusugan. Para kung una, tayo ay malusog, ay mapanatiling malusog ang ating pangatawan, at pangalawa, kung tayo naman ay may karamdaman, ay magamot ito at again, mapanatiling malusog tayo. So sila yung naatasan na mag-alaga sa ating kalusugan para kung meron tayong nararamdaman, hindi na ito lumala pa. Gaya ng nabanggit mo kanina. So ayan mga kapatid, all you need to do, i-check nyo po ang PhilHealth website. Doon nyo po makikita yung mga accredited na providers po natin, ng mga consulta providers na tinatawag. I'm sure meron po, sana mayroong malapit po sa inyo. Kasi sayang, parang yun na po yung regular nyong pupuntahan for your regular check-up. Diba? Yes. At ang maganda po dito, kung pasok naman po, wala kayong ilalabas na pera. Yes. Tama ka dyan, Cheryl. Alam mo, ang tanging responsibilidad lamang nating mga miyembro, una ay puntahan yung website, i-check kung anong malapit na konsulta sa atin, magpa-register. At once registered po na tayo, pwede na tayong magpa-check up at gamitin ang benepisyo. Ayan, great. One-time registration lang po to. Yes. Yes. One-time registration yan. Pero Cheryl, kung hindi ka kampante or hindi ka, you're not satisfied with the services nung consulta provider na pinili mo, after a year, pwede kang lumipat at pumili ng bagong consulta provider. Ayun, okay. Ang laking bagay nun mga kapatid, lalo na dun sa mga seniors po natin at may mga maintenance po kayo. Biruin nyo, yun po, malilibre na rin po yung inyo pong mga gamot. So yan po ang konsulta, primary care benefit po ng PhilHealth. Isa pa po, kanina nabanggit ko, yung Mpox cases natin tumataas, Doc Ish. Inatasan na daw po kayo ng DOH na magbuo ng benefit package para naman po sa Mpox. Ano pong update dito? Yes. Sa ngayon po, tayo ay nakikipag-meeting na. Actually, on the start of the week, I had a meeting with the RITM, the DOH, and the Infectious Group Society of the Doctors para po mag-develop nga nitong tinatawag nating Mpox benefit. Una, ang atin pong tinitingnan is magkaroon ng tinatawag na home isolation package because generally, yun naman pong ating Mpox sa ngayon ay outpatient. And of course, tinitingnan din natin na magkaroon ng pakete para sa testing ng Mpox. And kung magkakaroon man ng halimbawa na merong Mpox na kailangang ma-admit, ay tinitingnan din natin kung ano ating may ibigay na benepisyo. Sabi po rin ng PhilHealth, tataas ng at least 50%, Doc Ish, yung benefit packages this year. Para sa anong mga sakit po ito? Oo. Cheryl, kung matatandaan mo, last February 14 ng taong ito, kami ay nagtaas na ng 30% across the board sa ating mga around 9,000 case rates or pakete. So ngayon, na-increase na natin yon. But gaya ng nabanggit mo, naipangako din ng ating tagapangulo, si Mr. Emmanuel Ledesma, na baka po bago matapos ang taon, ay tinitingnan muli natin na makapagtaas tayo ng 30 to 50% kung kakayanin, doon po uli sa ating mga case rates. At yan po ay sinasabi nga natin na maaaring tawagin nating pamaskong handog ng PhilHealth.
Wonderful. Okay, puntahan din natin, Doc Ish, ha? Tanungin din po namin yung mga usaping pondo para mas maintindihan po ng ating PhilHealth members. Marami po ang nagre-react sa unang pagkarinig nila ay ang reaction kagad bakit kayo nagbabalik ng pondo? Di ba kami ang nagbabayad niyan monthly? So, klaruhin po natin ito. Yung 89.9 billion pesos na unutilized funds noong 2023. Saan po ba nanggaling itong 89.9 billion? Pera nga po ba yan ng mga miyembro? Cheryl, gusto kong i-clarify, no? Ito pong 89.9 billion ay hindi nanggagaling sa mga kontribusyon nating mga direct contributors to PhilHealth. Yan po ay galing sa subsidiya na ibinibigay ng gobyerno para sa PhilHealth para po dun sa premium ng mga indirect contributors. So ito po hindi galing dun sa mga nagsumusweldo na nagbabayad ng premium. At ito pong 89.9 is from the national government. Okay. Bakit hindi po ito nagamit? Actually, kung siya po ay titingnan natin as a premium subsidy, siya po ay nagamit na. Dahil bayad po siya sa premium ng mga indirect contributors. However, hindi rin naman po natin inaasahan na ang lahat naman ng miyembro ng PhilHealth ay magkakasakit para maibayad natin itong mga premium na ito. So, kung makikita nga po natin, ito pong 89.9 billion is an accumulation of unutilized funds starting po after pandemic. Hindi lang po ito ng 2023, but starting po after pandemic, ito po yung mga unutilized funds or yung natitira doon po sa pondo na binigay sa amin at yung iba po ay nagamit na natin. So, wala po bang ibang pwedeng paggamitan para daw po na for the benefit of the members kesa ibalik pa po yan sa Treasury? Well, unang-una, bago pa po natin ito binalik or binigyan tayo ng kautusan na ibalik ito, ay tayo po ay nagsimula na ring mag-expand ng ating benefits. Yan, yung konsulta in 2021, and then in 2023 po, tayo ay nag-increase na ng ating mga benepisyo, katulad halimbawa ng 2023, yung ating pneumonia severe, from 26,000, ginawa na nating 90,000 pesos. Yung ating stroke, from 28,000, ginawa nating 80,000 pesos. And nung time na yon, naglabas na rin tayo ng mental health package. And then come 2024, nag-increase tayo ng mga benepisyo including the 30%, dialysis, dengue, bronchial asthma, and all. So, patuloy po tayong nag-expand na rin ng benepisyo. Now, bakit natin ibinalik yung pera? Yun po kasi ay nakasaad sa batas, yun pong General Appropriations Act of 2024 na pwedeng ibalik po yung pera and ito ay sinundan ng DOF circular. Pero para sa kaalaman din ng lahat, Cheryl, bago namin ibinalik yung pera, kami po ay nakipag-ugnayan sa mga regulatory agencies ng PhilHealth, katulad ng GCG, katulad po ng OGCC, at ng COA, kung tama po ba na ibabalik namin yung perang hinihingi ng batas at ng DOF. At ang kanila naman pong tugon sa amin ay legal naman daw po itong maibabalik. Kung kaya po ito ibinalik na namin, but so far, Cheryl, ang nababalik pa lang namin is around 30 billion out of the 89.9 billion. At naalala ko, parang ang paggagamitan po nung naibalik ay paunang gagamitin doon sa mga frontliners po natin, health workers na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po ng bayad po nila noong serbisyong ibinigay nila during the pandemic. Yes, yun nga po ang binabanggit ng DOF at saka ng DBM kung saan paggagamitan. Pero hindi na rin po kami privy kung saan po ito paggagamitan. Pero ang sinasabi nga po is dun po sa mga unprogrammed funds, priority unprogrammed funds ng gobyerno.
Isa din po sa sinasabi ng mga miyembro, kung may ganyan naman palang sobra, bakit hindi na lang babaan yung pong contribution? Ano po, is this something na kinukonsider po? Kasi yung pong iba, lalo na po pag voluntary member, parang nabibigatan po sila dun sa percentage na kailangan pong ibayad. Yes, tama ka, Cheryl. Actually, ang sinasabi sa batas, kung meron kaming excess funds, matapos mabawas dun sa kinakailangang reserve fund, dalawa yung pwedeng gawin. Una, mag-increase kami ng benepisyo, which is ginagawa na namin ngayon. And pangalawa is ibaba yung premium contribution na kung saan ngayon ay pinag-aaralan namin kung ilang porsyento ang maaaring ibaba natin. But of course, to sustain din naman the program. So, yan po ay nasa table na ng pag-aaral natin ngayon kung maibababa natin at kung magkano natin maibababa ang premium contributions ng ating mga miyembro. Doon po sa pagbabago, sa pagtaas po ng premium contribution, hindi po ba natin nakitaan ng paggalaw, ng pagbaba doon po sa mga members na nakakabayad? Yun po kasing pagtaas natin ng premium contribution ngayong simula ng taon ay nasasaad sa batas sa RA 11223. Kung matatandaan mo, Cheryl, 2 beses na defer yung pagtaas ng premium because of the pandemic. Mm-hmm. But ang sinasabi po sa batas ng UHC Act, by 2024, kailangan maitaas na natin yung pong premium contribution. So kami po sa pagtataas ng premium ng 2024 ay sumunod din lamang sa pinag-uutos ng batas. Okay, puntahan ko na po. We have 7 minutes to go. Doc Ish, puntahan ko lamang yung mga opinion po at baka may mga katanungan din po ang ating mga netizens. Si Menchi Gibaga, halimbawa po kung matanggal na po ang single, halimbawang matanggal na yung single confinement at ma-hospital po ang isang tao. Teka, wait Sorry, Menchi, magulo. Hindi ko mabasa ng maayos. Pakitingin nga ito, Ayen, paki-rephrase, paki-ayos lang. Si Gwen Anueb, tanong ko lamang po, dati po, naguhulog ang company namin ng PhilHealth. Tapos nang magsara, nahinto na. Paano po yun? Mababaliwala yung hinulog kahit hindi nagamit ng naghulog? Hindi naman po. By virtue of the Universal Healthcare Act, everyone is a member and meron po tayong immediate eligibility. Pero kung naputol po yung paghuhulog ninyo, ang kailangan lamang po ninyo ay mag-update ng inyong data sa PhilHealth through the PhilHealth member registration form at pwedeng kayo na po ang magbayad ng inyong premium contribution buwan-buwan. Yung pong na-miss out, kunwari po, Doc Ish, no? Okay, nakapaghulog, kompleto, nawalan ng trabaho ng 5 buwan. Tapos nagkatrabaho ulit. Kailangan pa bang habulin, bayaran yung na-miss nilang 5 months na hindi nabayaran para maka-avail sa benefits? Doon para po maka-avail ng benefit, hindi kinakailangan. Dahil ang sinasabi po, meron tayong immediate eligibility. Pero kapag nag-update po tayo ng ating data sa PhilHealth, ay tatanungin po kayo kung bakit hindi po kayo nakapagbayad ng premium. And yun nga po, i-advise po kayo na magbayad ng muli ng premium. And ang sinasabi kasi sa batas, sa UHC law, yung pong ating mga na-miss na premium ay dapat babayadan natin. At meron din nga po itong tinatawag na penalty or penalty clause na kukomputan din po natin. Paano kung talagang walang pambayad during those months? Na na-miss? Kung wala pong pambayad during those months at wala po kayong trabaho ngayon, pwede rin naman po kayo mag-apply as an indigent member, pero kinakailangan po na may certification kayo ng isang indigent para po ang national government na yung magbabayad ng premium. Si Jerry Bell Bon Arsenio, mula po noong 2020, hindi na po ako nakapaghulog sa PhilHealth. Kung sakali po na mga ilangan ako, magagamit pa rin ho ba ito?
Pwede. Magagamit pa, Oo. yes, magagamit pa rin po because of the immediate eligibility rule ng PhilHealth, pero kailangan nyo pong mag-update ng inyong data membership sa PhilHealth. Kasi kung kayo po ay nagtatrabaho na rin ngayon, kailangan nyo pong makapagbayad ng premium. Kung hindi naman po at wala kayong kakayanang magbayad, again, pwede po tayo mag-apply as indigent or financially incapable. Si Elisha Galliano, certified listener po ako ng Radyo 5 True FM. Thank you. Natulungan po kami ng PhilHealth kasi 2 beses na po na aksidente ang tatay ko. Nung lumabas po kami, wala naman po kaming binayaran. Kumuha lang po ako ng indigency. Si Jean Rose Tevar, pwede po ba makapagpa-check up ng free kahit hindi PhilHealth member po yung doktor? Ay, ibig po siguro niya sabihin na accredited. Okay. Doon po kung sa konsulta, provider po kayo pupunta, ay sigurado po na accredited yung doctor na nando doon. Si Rhea Falyar na mapapaganda ng PhilHealth ang kanilang serbisyo kung magbibigay sila ng discount every time na magpapa-check up. Hindi lang kung mako-confine, hindi naman kailangang malaki ang mababawas basta may discount. Ito nga, Rhea, no? Nakikita, I'm sure na obserbahan nyo, Doc Ish, hindi ganon ka-aware ang mga kapatid natin sa konsulta, primary care benefit po ng PhilHealth. And I think mas kailangan yung paigtingin na mas maging aware mga tao na may ganito pong benefit package ang PhilHealth. Kasi basically parang ganun po karamihan ng concern nila. Yes, tama ka, Cheryl, no? We really need to enhance our information campaign because we need to reach the 110 million Filipinos. Kaya nga kami ay nagpapasalamat sa mga katulad po ninyo, sa inyong mga programa, kasi kayo po ay malaking naitutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon. Si Menchi Gibaga, masasagot pa rin po ba kahit malaki na ang bill sa pangalawang confinement kapag natanggal na yung single confinement policy? Yes po, same case rate po ang ibabayad natin. Ayan, at ang ating winner ng 500 pesos, ang sabi niya ay mapapaganda ng PhilHealth ang serbisyo nila kung mas mabilis ang asikaso sa pag-approve ng mga documents, lalo na sa government institutions. Maganda din po na sana yung mga remote areas tulad ng probinsya ay makagamit at maka-access ng PhilHealth benefits as part of the Universal Healthcare Law, especially senior citizens, PWDs, and those with comorbidities. Potpot DG, congratulations! Ikaw ang nanalo ng 500 pesos. At Doc Ish, kapos po tayo sa oras. Siguro po, paalala, mensahe sa ating PhilHealth members po. Thank you, Miss Cheryl, no? Again, malaki talaga po ang pasasalamat namin sa mga ganitong programa because talagang malaki ang naitutulong nyo sa pagpapalaganap ng impormasyon. Gusto ko lang i-remind ang ating mga miyembro, yung pong tinatawag nating 4M sa PhilHealth. Magpa-register, mag-update ng information, magbayad ng premium, at mag-avail ng benefits. Kung meron po kayong mga karagdagang katanungan, ay maaari po kayong tumawag sa ating hotline at 02-8662-2588 or mag-email po kayo sa amin sa www.philhealth.gov.ph or through our Facebook and Twitter, or dito po, iparating nyo kay Ms. Cheryl at sigurado pong makakarating sa amin yan. Marami pong salamat for making time. It's good to see you again. Doc Ish Pargas, ang tagapagsalita po ng PhilHealth. See you again. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Magkita-kita po tayo muli bukas. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.